Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Kumusta po ba ang bawat isa sa inyo? Sa mataas na heat index na nararanasan ng bawat isa sa atin dito sa Pilipinas o maging kayo diyan sa ibang bansa, ito sa Pilipinas, alam ko na madalas ay nauuhaw tayo. Normal sa pisikal na katawan ng tao ang ganitong pangangailangan. Dahil sa init, pagpapawis, kinakailangan palitan ang tubig na inilalabas ng tao at gayon din matighaw ang matinding uhaw. Big uhaw, ika nga. Si Jesus ay tunay na nabuhay bilang tao. Naghirap bilang tao, kayang intindi niya ang paghihirap nating mga tao. Sa ikalimang nawika ni Jesus doon sa krus bago siya namatay, ay matatagpuan sa aklat ni Juan, Kapitulo 19, verse 28. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya na uuhaw ako. Jesus said, I thirst. Sa sandaling ito ay lubusan ng nalasap ni Jesus ang epekto ng pagkapako sa krus. Walang pagbabawas kundi patindi ng patindi ang bigat ng epekto ng kasalanan ng tao na ipinasan kay Jesus. Naranasan ni Jesus ang tunay na hindi maipaliwanag na pisikal na paghirap, gutom at pagkauhaw. Sa pisikal na kondisyon na naranasan ni Jesus mula pa nung gabi na siya ay dakpin ng mga Romanong sundalo sa pagtatwa ni Judas bago ang Passover, maaaring ito ang huli niyang pag-inom ng tubig. Kaya bumaba na ang level ng tubig sa kanyang katawan. Lalo pa nga't 6 na oras na siya nakapako sa krus, nakabilad sa araw, nagpawis, hinahabol ang paghinga, umaagos ang dugo sa mga sugat na natamo, tiyak ay higit ang pagkauhaw na nararamdaman. Kaya nga hindi katakatakang marinig ang sigaw. Malakas na panaghoy, ako'y nauuhaw. Doon sa krus ay may dalawang insidente na inalok kay Jesus na siya ay uminom. Una, sa Mateo 27:34, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit na matikman niya iyon ay hindi niya ito ininom. Inuming may apdo, tila ito'y isang anesthesia upang hindi maramdaman na nakapako doon sa krus ang sobrang sakit. Ito ay tinanggihan ni Jesus, kaya nga ang kabuang parusa para sa kasalanan ng tao ay kanyang nalasap. Ikalawa, sa aklat ni Juan 19:29 ay mababasang may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha, ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig. Dala-dala ito ng mga sundalo dahil alam nila na mabibilad sila sa araw hanggang matapos nila ang trabaho ng pagpapako sa krus. Nilalagyan nila ito ng suka upang mapatay ang mga bakterya sa tubig. Makikita na meron dong espongha na pwedeng makihulugan na inaalala pa rin nila ang mga ipinapako sa krus. Buti pa ang mga sundalo na naalala ang kalagayan ni Jesus, pero ang mga tao na nakapaligid ay pinagbawalan pa ang mga ito. Ako'y nauuhaw. Isang testimonya ng paghihirap. Ito ang katuparan ng hula sa aklat ng mga awit 1,000 taon na nakaraan. 22 verse 15, itong aking lalamunay, ito yung abo ang kagaya. Ang dila ko'y dumidikit sa aking ngalangala. Sa alabok, iniwan mo ako na halos patay na. Hindi lamang pagkauhaw pisikal ang naranasan ni Jesus, maging pagkauhaw spiritual.
Malaki ang kaugnayan ng pisikal at kaluluwa. Ang sabi ng Kawikaan 17:22 in English, we read, "A merry heart does good like medicine, but a broken spirit dries the bone." Sa aklat ni Lucas ay mababasa ang pangyayari kay Lazarus at ang taong mayaman. Pareho silang namatay, ngunit magkaiba ang lugar na kanilang napuntahan. Doon sa lugar ng apoy napunta ang taong mayaman. Sa paghihirap ay nagmamakaawa siyang humingi ng kahit man lamang isang patak na tubig kay Abraham upang matighaw ang kanyang matinding uhaw. Ito ay simbolo ng pagkatuyo ng kaluluwa. Dahil wala roon sa impyerno ang habag at biyaya ng Diyos. Sa naunang winika ni Jesus, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Ay tunay na nawala ang presensya ng Diyos kay Jesus dahil sa kasalanan na kanyang binata. Ang mga tao ay may ganito rin pagkauhaw, tulad ng babaeng Samaritana sa John chapter 4. Ang sabi ni Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Walang anuman sa mundo ang makakatighaw sa pagkauhaw espiritual ng tao. Pagkauhaw ko, pagkauhaw mo, kundi si Jesus lamang ang tubig ng buhay. Tulad ng babaeng Samaritana, buong pagpapakumbabang humingi siya kay Jesus ng tubig na ito. Sa makatuwid baga ay buong pananampalatayang ipinagkaloob niya kay Jesus, na gayon din ang dapat gawin ng bawat isa sa inyo. Si Jesus na nakaranas ng tunay na pagkauhaw pisikal at espiritual ay unawang-unawa ang iyong kalagayan. Si Jesus na ang nag-aanyaya sa bawat isa sa inyo, "Come and I will give you rest." Alam niya ang pinagdadaanan mo. Alam niya ang mga paghihirap mo. Ang mga problema mo ay hindi kubli kay Jesus. At si Jesus lamang ang makatutugon dito. Siya ay nauhaw upang ikaw at ako ay hindi na makaranas nito. Lumapit ka kay Jesus. God bless you. Share Jesus. Subscribe and share Paraclet Paraclet TV. TV. Go, go, go.